Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa inyong weekly reading for June 1 hanggang 7. But first, ihanda mo na mga Sagittarius ang isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Gamit po ang cards na to, mamaya po sasagutin natin yan sa dulo po ng ating reading. Okay? Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Sagittarius ang sagot sa kanilang mga questions and messages. Inhale and exhale your cards for the week. Nice, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Sagittarius, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment. Naku, malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Sa atin pong new subscribers, hello po. Welcome po sa ating channel. Thank you po for your subscriptions. And continue liking, continue commenting. And thank you so much po for not skipping the ads. Maraming salamat. So, in the background of your reading for today, meron kang the Tower card. Yes, yes, yes. Sa wakas. Sa wakas, nagbago din ang lahat. Sa wakas, may nangyari na. Sa wakas, umandar na. No? Ito yung pagkakataon na labis mong ipagpapasalamat sa Diyos dahil nangyari din. Narinig ko dito parang merong mga nakabinbin, merong mga usapin na parang walang pinapatunguhan, pero ngayon nagbago na talaga eh. Things are changing for the better. At asahan mo na pabor ito para sa'yo. Kaya Sagittarius, kung ikaw ay takot sa mga pagbabago, ayaw mo na binibigla ka or ayaw mong nasisira yung routine mo, nako, kailangan baguhin mo na yan. Accept the change that will happen this week. Whether sa work yan, sa bahay, sa trabaho, sa negosyo, maganda ito. Asahan mo yung pagbabago. Okay? In your core energy, meron kang the Ace of Pentacles. Alam mo, sabi dito, merong ibibigay sa'yo this week na malaking pagkakataon. Example, merong magpapautang sa'yo. O kaya bigla may tatawag sa'yo para sabihin na, Uy, Sagittarius, okay ka ba this time? Meron akong bagong trabaho for you. Pwede ka ba? No? Merong darating na chance or opportunity na kaching-kaching ang kapalit. Dito magisimulang magbago yung buwan mo. Okay? Kaya anong dapat gawin ngayon ni Sagittarius? Be receptive. Be open. Kumbaga, ito yung gintong regalo para sa iyo ni God. Kaya hindi mo to dapat tanggihan, iwasan, or ikatakot, no? Hindi mo to dapat ipagsawalang bahala, ganyan. Kasi napakaganda niya. Kumbaga, ito ang susi mo para sa malalaki mo pang goals. Siguro ngayon, pag nakita mo tong blessing na ito o tong opportunity na ito, baka isipin mo, ay yan yun, yan na yun, hindi naman yung inaasahan ko eh. Pero what if, kapag tinignan mong mabuti, ay, susi ko to para maabot yun. Susi ko to para makatulay doon. No? So wag mong basta-basta na lang itsupi or hindian yung isang bagay na ino-offer sa'yo o binibigay sa'yo. Kasi malay mo, yan pala yung paraan para makatungo ka sa yung destinasyon talaga. So be open, be receptive, wag choosy, at maging appreciative sa mga dumarating. Two of Swords. Yes. Kailangan talaga ito ng conscious decision mula sa'yo. May dumating, hindi ka sigurado, takot ka, may alinlangan ka, pero tinatawag ka talaga dito na open yourself, open your eyes, open your heart sa kanyang pagdating. Walang mangyayari kung playing safe ka. Walang mangyayari kung takot ka. O kaya masyado kang komportable sa comfort zone mo. Panahon to para gumalaw, mag-decide at papasukin sa buhay yung new opportunity. Okay? So, mga Sagittarius, ano ba yung hinihintay mo na opportunity sa buhay mo? Comment down below, be specific para dumating na yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kayong the King of Pentacles.
Ngayong linggong ito, Sagittarius, mag-focus ka sa iyong trabaho, sa iyong ginagalawan, sa iyong kaperahan. Narinig ko sabi niya, huy, maging hands-on ka naman. Kung meron kang mga pipirmahan na kontrata, meron kang mga kausap na mga kliyente, or meron kang binibenta, sabi dito, maging sigurista ka. Hindi pwede na kapag may sinabi siya, oo ka na lang kaagad. Syempre, hindi naman pwede. Kailangan siguraduhin mo, tama ba tong gagawin ko? Tama ba tong ibibigay ko? Tama ba tong gusto niya? No? Kasi syempre, para hindi naman maapektuhan yung pinapangalagaan mo. Okay? Ito yung panahon na kailangan maging stable, maging firm, at maging long-lasting yung isang bagay. Meron ka bang negosyo ngayon o nag-iisip ka ng bagong negosyo? Sabi dito, kailangan i-prepare mo muna lahat to make sure na kapag humakbang ka na, wala lang aberya, walang problema, dire-diretso. Okay? Narinig ko rin dito, you are now embarking on a journey kung saan yung gagawin mo ay pangmatagalan. Okay? Congratulations. King of Pentacles, the Page of Pentacles. Yes, tamang-tama yung sinabi ko. You are embarking on a journey kung saan alam mong tiba-tiba ako dito. Or makakaangat ako dito. Or magiging successful ako dito kapag niyakap ko. Parang ganyan. So, dito talaga, first 4 cards pa lang, sinasabi na ng yung spirit guides, meron ka talagang pipiliin or sisimulan na isang endeavor, isang opportunity na magpapaangat ng buhay mo. Dito magsimulang magbago ang lahat para sa'yo. Okay? So, mga Sagittarius, ano ba yung ginagawa mo this time? Ikaw ba naglalaba, nagluluto, or ready nang matulog, no? While watching this video, comment down below. In the area of what you need to do this time, meron kang Emperor card. Maging matapang ka. Yun ang kulang. Well, fire sign ka naman, Sagittarius ka. Usually, you're very fiery, you're very optimistic, you're very talagang masigasig, di ba? Pero sabi dito, kung ano man tong bagong bagay na magpapadesisyon sa'yo na yakapin at simulan, sabi dito, be consistent. Be disciplined enough na nandoon ka every single day para asikasuhin siya. Example, meron kang pinapatayo na paupahan o kaya maliit na sari-sari store, kailangan talaga every single day nakatutok ka doon to make sure na lahat ay working well, lahat ay pabor yung sa plano, di ba? So hindi pwedeng atrasado ka palagi. Panahon to para maging matapang at harapin yung mga dapat harapin. Halimbawa, may dapat pag-usapan sa mana, may dapat pag-usapan sa hatian sa lupa. Kailangan active ka to be there and really fight for your right. Fight for your share, mga ganyan. Emperor card, the Knight of Pentacles. Okay. Dito, napakalino ng mensahe. Meron kang plano ngayon. Meron kang gagawin. Meron kang hinahanda. Sabi mo, kapag ito na okay na, gugora na ako. Pero sabi dito, parang nakatayo ka lang dyan. Parang wala kang ginagawa. Parang okay naman na, kompleto na yung plano, nakita mo na possible to, doable to, practical to, pero kulang ka sa aksyon. Kulang ka sa kilos. Puro pantasya, plano, pero walang ginagawa para mangyari yung plano. So yun ang kailangan mo ngayon. Umaksyon sa mga plano. Paandarin na siya, tulayan na siya para maganap na. Okay? Tingnan mo naman ang nasa baba mo. Emperor and Knight of Pentacles, Magician. Katuparan ng ginawa, katuparan ng aksyon. It will happen in your reality kung yung plano ay gagawin. Parang ganon, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Sun card. Si Sun card dito, isang napakagandang card. Kapag lumalabas siya sa isang reading, asahan yung magandang resulta or magandang balitang darating. Sabi dito, talagang nagre-rejoice ka. Yung good news darating sa'yo dahil sa opportunity na ito. Talagang sobrang saya, isang malaking bagay ito, hindi ka makapaniwala na sa'yo binigay, talagang umiiyak ka sa happiness. Pero dahil sa kanyang pagdating,
bigla-bigla sabi mo, ay, kaya ko ba to? Nakaka-overwhelm. Nakaka-overwhelm yung responsibility, yung dami ng gagawin, yung action na required at responsibility na required sa kanyang pagdating. Pero sabi dito, hindi. I will choose to embrace this. I will choose na isugal tong bagay na ito. Ang saya-saya, ang ganda-ganda. So, sisirain ba natin ng dahil lang takot ka? 'Di ba? So dahil sa iyo dumating yung magandang balita, magandang pagkakataon, sunggaban mo. Grab it. Do not waste the opportunity. Sun card, the Six of Cups. Okay. Sabi dito talagang triumph ito pagkatapos ng isang obstacle. Nanggaling ka sa mga kumunoy, nanggaling ka sa mga mahirap na bahagi ng buhay mo, marami kang pagkatalo, marami kang iniyak, marami kang rejections and disappointment. Pero sabi dito, liliwanag na ang buhay, makakalagpas ka na sa hirap na yun. Parang you are now able to let go of what happened in the past. At ngayon, very hopeful ka na na parang may darating, may darating, may darating. Hindi ko man alam kung ano yung darating, pero alam ko, yun yung susi ko para makalaya na ako sa kinalugmukan ko. No? You are now choosing to love again, choosing to believe again. You're choosing and very optimistic again for a new opportunity, new job, and new endeavor. So ngayon yung paglaya mo from the past, isang malaking tagumpay yan. Gagaan yung pakiramdam, gagaan yung iyong mindset, ang iyong frequency, at dahil doon, pumasok ito. Kumbaga, nag-send ka ng signal kay universe na ready na ako, I'm happy for something new, I'm open for something new, dumating. Kaya ngayon, choose it. Be brave. And gamitin itong bagong opportunity in your advantage. Okay? In your near future, heto ka with the Magician card. Asahan mo, a week after or a month after watching this video, darating yung katuparan ng inaasikaso mong ito. Yung opportunity or susi na niyakap mo, heto, nangyayari na. Heto, may bunga na. No? Kitang-kita mo na yung pag-andar, kitang-kita mo na yung katuparan niya sa'yo. Walang duda, walang takot. Talagang nagbago na yung buhay mo for the better. You have that job, you have that negosyo, you have that career, you have that sideline. Kung ano man tong minanifest mo, it will come. You have that bahay, you have that pambayad sa utang, you have that simula sa pag-approve sa isang dokumento, you have that clarification, you have that confirmation, nasa iyo yung visa, nasa iyo yung pagpasa sa isang exam or training. Kung ano man tong minanifest, it will arrive. Magician, the Queen of Swords. Kitang-kita mo na yung pagbabago sa kinabukasan mo. Kung dati nangangapa ka pa, sabi mo, hala, anong gagawin ko? Nagbabago ang buhay ko, nagbabago yung nangyayari. Pero here, in the near future, dahil sa katuparan ng hiniling mo, napakalinaw na kung ano yung gagawin sa future. Example, bigyan kita ng example. Umaasa ka na makapasa sa isang training para makapunta sa Canada. Biglang dumating, wow, nakapasa ako sa Canada. Nangyari na, nandiyan na yung visa. So napaka-clear na sa'yo kung ano yung gagawin mo for the next 2 years, for the next 3 years. At palaban ka na ngayon, nasunggaban yon at talagang akuin sa buhay mo. May nangyayari na. Meron ng positibo at malinaw na mapanghahawakan para itulay for the future. Congratulations. Okay? In your challenge, meron kang the Page of Swords. Si Page of Swords dito, parang kulang ka daw sa sigasig sa isang bagay. Sabi ko nga, may darating pero you really need to choose. May flip-flopping pa dito. Sabi ng yung spirit guides, lumaban ka kahit hindi ka sigurado. Lumaban ka kahit parang feeling mo hindi ka pa ready. Tinan mo siya. Hawak-hawak niyang espada, napakabigat niya, napakatalas, pero handa siyang buhatin at lalaban siya doon sa giyera. Ganon ka din. Kahit parang feeling mo, hindi ka pa ready, hindi ka pa expert, hindi ka pa mahusay, pero kung alam mong panahon na para lumaban, lalaban ka. Okay? Pinapayuhan ka rin na umiwas sa mga GC, sa mga group chat ng mga chismisan, no? Huwag mong i-involve ang sarili mo dyan para hindi ka madamay. Okay?
Page of Swords, the Eight of Pentacles. Sabi dito, kayang-kaya mo naman daw pag-aralan yan. Kayang-kaya mo naman daw paghusayan yan while you're doing it. Halimbawa, ikaw ay nag-apply bilang sekretarya. Hindi mo naman alam kung ano yung trabaho doon. Konti lang yung alam mo. Pero nakapasa ka. Sabi mo, sige, gagawin ko na yan. Magpapakasekretarya ako. So, while you're doing that job, kaya mo namang aralin yung pasikot-sikot. Kaya mo namang maging sponge para sipsipin ng sipsipin lahat ng impormasyon na kaya mong malaman while you're doing that. Kumbaga, experience will be your best teacher. Kapag ginagawa mo siya, tinatrabaho mo siya, doon ka tunay na matututo. So parang ang lesson sa'yo this week, Sagittarius, huwag mong gawing excuse. Yung parang, ay hindi ako marunong ay hindi ako magaling. Naku, kayang-kayang aralin yan. Meron kang bala para matulay yan sa buhay mo. Okay? In your fortune, meron kang vast vistas, expand your horizon. Sabi dito, palawakin mo mata mo, palawakin mong isip mo para makapag-decide ka at talagang yakapin yung bagong opportunity na magbibigay sa iyo ng pag-unlad and kaching-kaching. Open your mind, open your heart, open yourself to the possibility of your new things. Okay? In your fortune, meron kang the Seven of Wands. Alam mo, sabi dito ng yung spirit guides, ito yung panahon kung saan successfully mababarikadahan mo na yung buhay mo against other people na ayaw mo talagang maging parte ng buhay mo. Dati nahihiya ka pa Parang sabi mo, piko na ako sa kanya pero parang ayaw ko siyang sitahin. O kaya pinapakailaman lagi ni pinsan yung aking mga sapatos pero ayaw ko siyang pakailaman para walang away. Pero ngayon, you had enough. Sabi mo, maglalagay na ako ng boundaries, hindi na pwede itong ginagawa nila sa akin, enough is enough. Kakausapin mo na si pinsan na parang, huy, gusto kitang pahiramin, pero yung ganyang arte mo na kumukuha ka na lang basta-basta, hindi yan pwede. Parang ganyan. O kaya sa coworker mo, sinasabi mo na, uy, alam kong pinag-uusapan nyo ako, pero I'm sorry, I will not participate in this pettiness. Hindi ka na magkichismis sa kanila, hindi ka na makikipagkwentuhan sa kanila. Talagang meron ka na nilatag na boundary na ayaw mo nang makross. Because gusto mong panatilihin yung matahimik mong buhay. Kahit sa trabaho nga pag nakita mo sila nagkukumpulan, parang ayaw mo makisali. Busy ka na lang sa work mo kasi nga parang sabi mo, marami akong dapat patunayan, marami akong dapat unahin, marami akong responsibility kaysa sumama sa mga yan. Parang ganon. Nakita ko rin dito na hindi ka napapadala sa mga peer pressure. Kapag pine-pressure ka ng mga taong ito, parang okay lang, edi wag, parang ganon. Mataas na yung tiwala mo sa iyong sarili. And here, nakita ko dito, you will defend your decision. Kung ano man tong desisyon na ito or choices na pipiliin mo, papanindigan mo siya. Kahit questionin ka pa ng mga tao sa paligid mo, you will tell them, ito yung desisyon ko Ito yung gusto kong mangyari. Ito yung gagawin ko. You will stand up and defend your post. And people will see na magagawa mo, makakaya mo, and you will prove to them na tama ka. Seven of Wands, the Five of Cups. Ngayon, nakita ko talaga dito na you are changing your life for the better. Ayaw mo nang maulit yung nangyari dati. Ayaw mo nang maranasan ulit yung kasawi ang palad noon, kaya ngayon lalaban ka na. Sabi mo, ayoko nang mangyari yan, ayoko nang sapitin yan, I will change it now hanggang kaya ko pa. At yung pagbabago na yan, papanindigan mo, yayakapin mo yung mga bagong routine, bagong gagawin, bagong mga pattern sa buhay mo, at hindi mo nahahayaan na mauwi ulit ito sa dati. Okay? Congratulations. In your divine messages, I don't know why, wait lang. Narinig ko bagong trabaho. Parang pasok ka, parang ganun. Ikaw pipiliin. Kaya makapasok ka na sa bagong era or bagong opportunity. Congrats ha. Kung sino man yan, congratulations. In your divine messages, what do you need to release? Ano daw ba yung mga bagay na dapat mong pakawalan ngayon? Takot, past lover, mga kamalian mo in the past, mga maling tao. No? Kailangan pakawalan sa buhay yan. Mga bisyo-bisyo din. Mga maling paghawak ng pera. Ganyan. So, kapag nalinis mo sa buhay mo,
Talagang diretso ka na sa iyong milestone. You have the 4 of Wands here. 11-11 to. Ibig sabihin, merong dream or merong minanifest talaga na darating sa buhay mo. This is calling for a celebration. Whether may kasal, may party, may binyag, may birthday. Nakita ko rin dito parang merong good news sa pamilya. Halimbawa, approve sa scholarship si anak, or natanggap sa trabaho si magulang, or nabayaran na yung utang, or parang meron talagang magandang balita na i-celebrate ninyo. Congratulations. 4 of Wands, the King of Cups. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, panahon to para magpakakalmado ka. Parang sinasabihan ka, mag-relax ka naman, magsaya ka naman, wag mo laging dibdibin yung mga bagay-bagay. You really need to have this quiet, peaceful life and celebrate kung ano man yung mga bagay na makukuha mo this time. Okay? Very important yan sa'yo. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Lily, spiritual love. Ooh, meron daw po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay na pinoproteksyonan ka pa rin hanggang ngayon. So magtirik ka ng kandila after, or magdasal ka para pasalamatan yung mga kamag-anak mo sa kabilang buhay na talaga namang they are guiding you hanggang ngayon. Okay? You have Ant, work, achievement, and success. Sabi dito, magsipag ka lang, makukuha mo rin yung tagumpay na hinahangad mo. You also have Heart, love, deep affection, and caring. Sabi dito, mahalin mo yung mga bagay na kamahal-mahal. Pahalagahan mo yung mga tao na minamahal ka din at importante sa'yo. You also have teardrops, great personal sorrow. Maraming mga nagbago, maraming mga natanggal, maraming mga pagkadibdib sa mga natalo noon or nasawing palad noon. Pero panahon to para tanggapin, para sabihin sa iyong sarili na, okay na yon. Marami akong lesson doon, naiintindihan ko na. Parang ganyan. Ang outcome ni Sagittarius for June 1 to 7, the 8 of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, believe in yourself. Na lahat ng papasukin mo ngayon, lahat ng mga ibibigay sa'yo, kayang-kaya mong panghawakan. Huwag mong pagdududahan ng iyong sarili dahil meron kang skills, meron kang ability, and meron kang expertise or karanasan sa buhay para makalaya sa mga problemang ito. Akala mo lang hindi mo kaya pero kaya mo. May paraan, may solusyon. Okay? Kaya baguhin mo kung paano mo kinakausap ang iyong sarili. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo dahil may paraan ka para magawa yan. Okay? 8 of Swords, the Emperor card. Maging matapang ka daw. Kulang ka sa tapang kasi karaniwan pinagdududahan mo ang sarili mo. Kaya nga yung mga plano nahihirapang umandar. So sinasabihan ka dito, bravery is what you need. Tapang, aksyon, pagkilos para makawala ka na sa stuck energy mo. Okay? Sagittarius, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon at isipin mo yung question mo na yan. Inhale and exhale. The answer to your question, you have Queen of Wands, the Tower card, and the 2 of Swords. Okay? At the bottom, meron po kayong the 4 of Pentacles. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, pagdating sa question mo, masyado ka pang takot. Para kang overprotective masyado. Iniingatan mo masyado ang sarili mo para hindi magkamali, hindi mag-fail. Takot ka sa rejection, takot ka sa mga responsibilidad. Kaya parang takot kang yakapin or takot kang gumalaw pagdating sa question mo. Sabi dito, let loose. Open yourself, okay? And you need to make a choice. Panahon na talaga to sa pagbabago. 2 beses kang pinakitaan ni Tower card. Sabi niya, huy, kailangan na mag-shake up ang buhay natin. Hindi pwedeng kontento ka lamang sa mga yakap-yakap mo. Pero sa isip mo kasi, gusto mo talaga ng growth, gusto mo talaga ng bagong bagay. Pero para mangyari yan, mag-decide ka. Kailangan mo maintindihan na I need to accept the change and enjoy what's coming into my life. Be confident, be brave. Try mo lang, subukan mo lang para makita mo kung ano yung biyayang darating para sa'yo. Kung masyado kang duwag at kung masyado kang komportable sa comfort zone mo, walang mangyayari. Ito yung time to make a choice, to change your life, and ride the tide.
Sumabay ka sa agos ng buhay and open yourself para pumasok yung mga bagong growth or bagong bagay sa buhay mo. Okay? Kumbaga ang kalaban mo dito, ikaw. Ganon kasimple ito, Sagittarius. Kung naghihintay ka ng yes or no, the answer is maybe. Maybe. Bakit? Kasi depende yan sa choice mo. Kung maduduwag ka ba or aatras ka. Kung kakawala ka ba sa comfort zone mo or hindi. So, maybe ang sagot. Depende yan sa yung kilos. Okay? Sagittarius, ito po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 1 to 7. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Sagittarius this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.